The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring. Nako, mamaya na ho tayong makabalita sa lagay nitong si Marcos Jr. Balita ho natin under medical observation pa ho siya mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Baka nasobrahan sa singhot. Pati yung platitong lalagyan ng pulburo ni sininghot din nung walang hiya. Kaya ngayon nasa hospital ho siya. Anyway, get well soon. Gusto ko pang makita na ika nga ma-experience mo ang pagiging presidente ni VP Sara. Pero kung gusto mo na, wala namang problema sa amin yan. Ika nga, win-win situation. Kahit na may mangyari sa'yo, walang mangyari sa'yo, wala namang problema sa amin yan. Ang amin lang naman dito, hinay-hinay ka sa pagsinghot. Pero bago ho yan mga kababayan, sa like at subscribe. Mas po tayo dyan sa kung gusto sumali sa ating community, yung join button. Andyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, marahil ngayong mga panahon na to, nabalitaan nyo na isinugod sa hospital itong si Marcos Jr. dahil nakaramdam daw ho siya ng discomfort. Ano bang discomfort na sinasabi nitong si Ante? Hindi ho lininaw dito sa video na to, pero makibalita pa rin ho tayo. Panibagong impeachment complaint isinampa ng mga taga-Makabayan dyan sa House of Representatives. Ano lang naman ho yan, sa Risuelo ho yan, galing din hong Malacanang yan. Dahil hindi ho sila pwede mapagbintangan na bakit si VP Sara lang. Dapat si Marcos Jr. sampahan din ho nila ng impeachment. Ang impeachment daw siguro mga 3 page ang kanilang sinampa. Ganito ho kakapal yung impeachment complaint na isinampa nila laban dito kay Marcos Jr. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan natin ang ating talakayan dito sa presko ng mga taga-Kamatayan Block dyan sa House of Representatives. Game! Karoon ng dialogue. So, maybe will explain ano yung nangyari doon sa dialogo sa Office of the Secretary. Then Neri will explain ano yung mga kinaharap na mga Yan. Si Neri, yung tumakbo ng senador na hindi nanalo at sa tingin natin sa mga susunod na halalan, mamamag-asa pa rin itong si Neri Colmenares na tito nitong si Angel Oxil. Tito ba niya? Nais namin magpahayag ng dismaya na ayaw tanggapin ng Executive Director ng Secretary General's Office complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Sabi namin, under the rules, ang complaint ay dapat pinafile sa Office of the Secretary General at hindi nagre-require ng presence ng Secretary General mismo para ito ay simpleng Weng. Yeah. Mga dapat nagsumbong kayo sa Malacanang. Dapat tinawagan niyo si Marcos Jr. o kung sino pa man na, teka lang, di ba si script natin tatanggapin? Tapos ipapresenta namin sarili namin na talagang lahat talagang babanggain namin para hindi magmukhang para hindi kami magmukhang masyadong binabanatan namin si Sara Duterte, para magmukha kaming neutral dito sa usapan na to. Dapat tanggapin niya dapat tinawagan niyo si Marcos Jr. kahit nakaiga siya sa ospital. Dapat tinawagan niyo pa rin. na ministerial manner tanggapin ng kanyang opisina. At yun na nga, ayaw nilang tanggapin. So ang ginawa ko namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina. And as far as the complainants are concerned, we have complied with the rules na final namin sa Secretary General ang aming complaint. At poproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer kaagad, i-transmit sa office ni Speaker D para ilagay sa order of business. So as far as we are concerned, we have done the necessary requirements. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. Pwede naman kasi sa Lunes, ba't nagpapatiw na kayo? Di ba? Bakit nagpag-unahan kayo para yung mga susunod na parang ang dating, gaya-gaya na lang, ganon. Di ba? Yung bubukas na lang na sesyon, para ika nga talagang lahat ng media nandyan sa House of Representatives, di ba? Nagpapatiw na kayo, kagaya ng abogado ni Lisa, di ba? Huwag ganon. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker
And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na ho sa order of business. It was not received or signed. Ayaw nilang. So, ibig sabihin po yung file. As far as we Neri are will concerned, explain, it is filed, it is served. Mary, please explain ano yung legal issues. Yes, when na-discuss bago lang na ang requirements, verified complaint ng citizen at endorsement na fulfill na yon, ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. So sinunod pa rin namin yung sa office. Ang explanation ng Office of the Secretary General, wala dito physically ang Secretary General and hindi nila pwedeng tanggapin. Ang tanong, mayroon bang nagpo-prohibit sa inyo? Wala naman. Wala naman nagpo-prohibit. Baka kasama yan sa script nyo na napakaraming drama kaugnay dito sa impeachment na to ni Marcos Jr. Diba dapat sumabay na kasi kayo kay attorney. Doon sa unang nagsampa, di sana isang bagsakan na lang yung mga walang bitaw na impeachment laban dito kay Marcos Jr. Kasi yung talagang impeachment, masasabi naman ho natin yan sa mga magsasampa kung talagang sincero at talagang gusto nilang mapanagot itong si Marcos Jr. Anak ng tokwa, di nga kayo makakanay doon sa mga sinasabi nitong si Congressman Liviste. Di nyo nga masusugan yung bata kaugnay doon sa mga maintenance and other operating expenses na kung saan winawaldas na kasama ng mga congressman yung taga-Makabayan na walang resibo. Walang nga kayo. Sa mga pa lang, mukha pa lang ng mga maghahain ng impeachment, makikita na ho natin kung sincero o talagang sinima na naman yan. Natanggapin Kaya kayo- ito despite the rules of the House. Kala Walang nyo, nabanggit na prohibition. So para sa amin, in fact, ang nag-deviate sa rules Masyado talagang paimportante itong mga makabayan na to. Kung hindi ngayon, di abangan nyo bukas, baka nandyan na si Secretary General. Tatanggapin naman yan, huwag kang mag-alala. Oy, Colmenares, mga cloud chaser talaga itong mga aso na to ni Marcos Jr. Di ba, ni Martin Romualdez. Yun, dapat lahat ng kibot nila masyadong entitled. Ha? Makakaliwa na makakaliwa ang galawan. Pambihira. mismo ng House, yung office ng subject. Kasi yun naman nakalagay sa rules. Kaya para sa amin, that impeachment complaint is deemed filed. Why? Because we delivered it to the Office of the Secretary General. Sa ilalim ng Rules of Court, pag hindi physically present yung subject ng isang papel like as court process, in this case, impeachment complaint, ang substituted service, iwanan mo sa residence o sa office ng subject. Iniwan na namin, tinanggap naman, so para sa amin, it has been served by substituted service to the Office of the Secretary General following the rules of the House. Kami ang sumunod sa rules of the House at kung hindi susundin ng House ang sarili nilang rules, hindi dapat burden yan sa mga impeachment complainant, sa private citizen. So yan ang aming procedural na explanation ngayon. We have filed it by leaving a copy of the impeachment complaint with the Office of the Secretary General. Sir, wala Ganun lang? Oo. Okay na yon, Neri. Neri, okay na yon. Oh, okay na yon. Palakpakan nun natin ang mga aso ni Martin Romualdez na nagbabalat kayo o naigangay para sila sa accountability, malinis na pamahalaan. Pagka hindi na kinukuha ng mga congressman nyo, kayong mga taga-kamatayan block, kamatayan group ng mga kamatayan, pagka hindi na nila kinukuha ang kanilang MOOE, at ika nga kung kunin man nila at nakaresibo, at susugan nila yung mga tao na nagbubulgar sa mga kabuktutan ng administrasyon na to, saka pa lang ako maniniwala dyan sa impeachment nyo na. Pero ngayong mga panahon na to, mag-report muna kayo kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. para talagang solidong-solido at planchadong-planchado yung impeachment na hihahain nyo na yan para dito kay Marcos Jr. Okay? O dito sa bahagi ng video na to, syempre langan naman, di ba? Langan naman, syempre, di ba? Hindi naman maaari na hindi natin papanoorin etong pagrampa nitong si Auntie Claire. Panoorin nyo ho itong mga kababayan. Pagka kasi nung umpisahan ko yung
PCO na yan, dapat talaga umpisahan yan from the top, ika nga, di ba? Panoorin muna natin yung pagpalantik ng katawan nitong si Auntie Claire para siyang rumarampa, pupunta lang naman siya dyan sa podium ng PCO na kung saan ang nakaharap sa kanya, yun naman yung mga tanong na ipinig niya at yun ang gusto niyang maitanong sa kanya ng mga Malacanang press cartel na yan. Panoorin natin ito mga kababayan. Ladies and gentlemen, the Oh. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. O rampa. Oh, talaga naman, para naman talagang yung pag-tilt ng camera, yung talaga tinitingnan ko doon yung tipong kukunin sa bandang gilid tapos biglang pipihit ng ganito para siyang nasa fashion show, di ba? Pero in fairness, ante ha, in fairness, yung before and after mo sa nung pumasok ka, dati kasi nung pumasok to talagang gurang na laspag na datingan eh. Ngayong mga panahon na to kahit papaano para kang nababasa na naaambunan diyan kaya di ba? Ibang-iba na ho siya, ibang-iba na ho talaga itong si Auntie Claire. Tingnan niyo yung mula nung unang pagpasok niya diyan, mukha na siyang may 10 anak. Mukha pa rin naman siya may 10 anak kaso yung lighting siguro inayos tapos yung makeup talagang nag-hire ng mahal na makeup artist para magmukha siyang presentable sa bawat press con na ikakandak niya dyan sa Malacanang. Ito na si Auntie Claire, babalita niya na sa atin. Magandang balita o masamang balita? Alamin mo natin. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Yan. We have an official statement. Yan ang gusto ko. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Bakit tayo pumapalakpak? Kasi remain stable naman pala kaya tayo pumapalakpak. Makikita niya pang magiging presidente itong si VP Sara. Ngayon kung ayaw niya na talagang palong-palong siya sa pagpupulburo niya, tuloy-tuloy niya lang yan, wala namang problema. Katawan niya yan, decision niya yan. Pero tayo pumapalakpak dahil stable naman pala siya. Diba? Nasa hospital si Marcos Jr. At siya ngayong mga panahon na to, wala naman tayong nakita, wala tayong proof of life kung tawagin. Pero na natin yan, tatanggapin na natin yung sinasabi na ni Auntie Claire na stable naman ang lagay nitong si Ajik. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Under medical observation, no? Yung tipong ini-x-ray siya, tinatawagan niya itong si John Vic. Ano na? Itong si Boeing, yung si DOJ. Magkano na ang naisusuot? Ganon ba? Ganon ba ginagawa pa rin yung trabaho niya? Lang nga talaga si Auntie Claire. Hayaan mo muna. Pag pupunta nga ng ibang bansa, mayroong caretaker. Lagay niya muna si John Vic dyan. Nangangarap din naman. Sabi mo, siya OJT, on the job training. Si Ralph Recto, gawin niya muna caretaker habang nasa hospital siya. Wala namang problema. Ito talagang si Auntie. Wala namang problema. I-caretaker niya yan si Ralph Recto. Baka pagka-caretaker niya, maubos lahat ng Bira talaga, Ang importante dito, stable naman siya. Yan. Pero sigurado dito, hindi merong medical condition ito si Marcos Jr. Kung tawagin ni Addictus Benedictus. Yeah. Thank you. Okay na. Korekta na tayo sa tanungan. Yun. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Buena Maricel naman TV5. tayo. Magandang umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what Original question, yung question na ibinigay sa'yo bago umpisa. Okay. Huwag niyong pahirapan si Ante. particular discomfort did the President experience last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Yun. Ayos. Okay naman pala siya. Masyado naman tawag dito, pabida itong si Marcos Jr. Okay naman pala. Nagtatrabaho naman pala. Alam niyo mga kababayan,
yung pagka yung isang presidente, hindi cloud chaser, ika nga, yung tipong para hindi na lang mapag-usapan, ang dami na nga ang problema. Okay naman pala yung naging check up ko. Kailangan niya siguro magpaawa ipek na siguro para sabihin na sa tindi ng pagtatrabaho niya, nagkakasakit na siya, di ba? Hindi natin alam kung anong packaging dito sa nangyari na to kay Marcos Jr. Pero para sa atin, kung ikaw nakaramdam ng discomfort, discharge ka, nagtatrabaho ka na, no, huwag mo nang i-report yan, kalukuhan na yan, di magtatrabaho ka na eh. Pero kung nasa hospital ka pa, kailangan malaman talaga yan ang sambayanan. Ngayon, kung sasabihin mo, nakaramdam ng discomfort, dinala sa hospital, tapos ayaw nyo sabihin ng dahilan, huwag nyo na sabihin na dinala sa hospital. Parang lang, nagmumukha na lang kayong mga tanga dyan, di ba? Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the president to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings. Ito naman si Marcial Lalili. Bakit nagtatrabaho mo, Pangulo? Ano bang ginagawa niya? Wala namang ginawa niya kundi mag-banjing-banjing sa loob ng 3 taon. Anong take it easy? From 2022 hanggang ngayon 2026, wala namang wala namang seryosong ginawa niya sa Pilipinas, kundi puro kalokohan, nakawan at kabalbalan. Nag-take easy lang yan sa loob ng 3 taon. Anong take it easy, take it easy? Nag-hard work ba yung mama na yan? Anak ng tao, wala nga tirinabaho yan mula nung bata siya eh. Take it easy, take it easy. Po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po, dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. Wow, para namang excited kami na makita yung Ajik na yun. Anak ng toko, pag nakikita namin itong Ajik na to, nasisiraan na namin, araw namin. Huwag nyo na ipakita, itago nyo na. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, have you personally seen the president, and can you tell us your observations of his overall condition? Sa ngayon po, hindi ko po personal nakita ang ating Pangulo. Thank you. You may proceed po, ma'am. I'll proceed to my original question. May we have the Malacanang statement on the case filed against the Vice President, plunder and the graft cases before the Ombudsman? I understand the President was not feeling well last night, but I wonder if he mentioned anything about this. Wala po, napag-uusapan patungkol po sa anumang kaso na naisampa sa Vice Presidente. Ba't ang Pangulo naman po natin ay naniniwala sa kakayahan ng Ombudsman at naniniwala sa katotohanan. Muli, kung sino yung dapat na managot ay dapat na managot. So kung may katotohanan ang mga akusasyon laban sa isang opisyal, dapat lamang po ito maimbestigahan. But given the President is facing complaint, and then the Vice President is also facing complaints to highest officials of the land, what does it say about our country? Napunta sa aso dahil sa kaadikan ng presidente. Literal. Diba? Wala na ho mga kababayan. Yung damage na ginawa nitong mga Ajik na to, kahit dalawang administrasyon, mahihirapan ho tayo mag-repair. Ang magiging susunod na presidente, wala ho siyang gagawin kung hindi yung ayusin lahat ng sinira nitong Ajik na to. Si Bibi Sara magpipresidente, umaasa ho ba kayo na lahat ay magiging planchado, magiging okay na ekonomiya, magsasababa? Hindi ho. Sa dami ng perang nawala at inutang nitong Ajik na administrasyon na to, hindi ho tayo umaasa na pag kahit sino maging presidente, maisasaayos sa loob ng ilang taon ng damage na ginawa nitong mga siraulo na to sa pamahalaan. Muli, ang Pangulo, sabi po niya sa atin, ay handa po siyang harapin to dahil alam po niya na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya nag-commit na anumang impeachable offense. At doon lamang po sana manatili na ang mga investors, ang mga kababayan po natin ay maniwala at magtiwala sa ating Pangulo. At lahat po tayo rito, hindi lamang po ang Pangulo, lahat po tayo ay dapat na magkaisa upang mas lalo pa nating patatagin ang ating bansa. Paano nga magkakaisa? Ninanakaw yung pera. Magkaisa na kahit anong banggit mo ng banggit na magkaisa ng ganyan, kung ninanakaw yung pera, walang pagkakaisa na mangyayari dyan. Mangyayari dyan lokohan. Diba? Ninanakaw yung pera na sambayanan eh. Kung magkakaisa, wala kang ginagawa kundi puro pamumulitika. Ano kayo mga siraulo?
Magkaisa tayo yung kinidnap si Tatay Digong, inimpeach si VP Sara. 'Di ba? Pinapasok ang ICC sa Pilipinas. Anong dahilan kung bakit nag-aali siya ng mga investor na sinasabi mo dahil sa korupsyon ng administrasyon? Involved yung mga tauhan ni Marcos Jr. Di ko sinasabing si Bangag ha. Sabi ni Bernardo, USEC Undersecretary. Isang baitang lang na mababa dito kay Bunuan ang nagsasabi na naghahatid siya ng bilyones sa parking ng Diamond Hotel. Ante, at ang pumipick up, di umano, Trajib Olivar at itong si Adrian Bersamin. Di umano. Tapos gusto nyo magkaisa tayo? Salamat. Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Loko mo ako ha. Kulokohin. Good morning, Yusek, sorry. During the Senate Blue Ribbon Committee hearing this week na nag-appear yung witness na sina Maria and Joy said that their boss property in Tamarind Street, Forbes Park, was allegedly bought by former House Speaker Martin Romualdez. In a video dated November 24, 2025, Saldico claimed that Romualdez instructed him to deliver cash to 30 Tamarind Road. He described it as a drop-off point near the president's residence. The question is, does the president own a property near that area? And what is the reaction of the palace since the statement of Maria and Joy seemingly corroborates what Saldico revealed? And will these allegations eventually leads again to the president? Kung ano man po ang kanilang mga nasabi, mas maganda po na sila ay magkaroon ng ebidensya para mapatunayan po ito. At Sila nga ebidensya. Abogado ka, ante. Sila nga ebidensya. Sila nga yung testigo. Ano pang ebidensya hinahanap nyo? Kung talagang puro anong to ka, antiklero? Abogado ka naman. Sila nga yung magtuturo. Doon, hindi naman sinasabi sila nag-deliver ng pera. Sinasabi dito na yung bahay nabili di umano ni Martin. Intindihin mo, ante ha, kasi mahirap kang umintindi. Minimekos-mekos mo ginugulo yung usapan Sinasabi nila, si Kerly Diskaya ang kontraktor at ang nakabili daw doon sa property, di umano si Martin Romualdez. Ngayon, walang aligasyon ng pag-deliver ng pera. Yung nagko-corroborate lang pinag-uusapan natin dito. Saldico, hindi nag-uusap tong mga to, itong mga babae na ipresenta ni Pinky. At itong si Saldico, bakit nagko-corroborate? At ika nga, bumabagsak sa iisang lugar yung sinasabi nila na kung saan yung mansyon o yung bahay sa Tamarind Street, iyon ang sagutin mo. Ano pa bang ebidensya? Anak ng tokwa, kahit ibigay na nga yung pera, harap-harapan na, hindi pa rin ebidensya sa inyo yun. tungkol po naman sa binabanggit nila kay House Speaker po. House Speaker Romualdez. Former. Hayaan po natin na si Speaker Romualdez po or former Speaker Romualdez po ang siyang tumugon po dyan. Are you privy, ma'am, that the president has a property in Forbes Park? Sa ngayon po ay wala po na ibibigay sa ating impormasyon patungkol po dyan. Alam mo, Okay, ma'am. And second question is, reaction na rin po sa ipafile or pinail na second impeachment complaint against President today by Bagong Alyansang Makabayan. Again po? Yung second impeachment complaint po, na ipa-file or final na ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, sponsored by the Makabayan Bloc. So hintayin po na lang natin kung ano po nilalaman dyan. Hindi po tayo makakatugon sa ngayon kung wala po tayong detalye kung anong kanilang kino-complain. Thank you. Salamat po. Sunod na katanungan, AC Romero, Philippine Star. Yusek, may mga ulat na si resigned lawmaker Saldico is seeking a dialogue sa pamamagitan ng mga intermediary na pare hinggil sa kanyang kinahaharap ngayon. Is the government open to a dialogue with someone who has been charged in relation to the flood control scam, and what parameters are we going to set in case we decide to hold talks with him? Sa ating pagkakarinig, siya po ay nais makipag-ugnayan sa ombudsman. At ang sabi naman din po, even before ng ombudsman, na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanyang sasabihin.
Pero ano po yung mga limits o parameters na sa tingin ninyo dapat in place kapag natuloy man yung usapang ganun? Nasa kamay na po yan ng Ombudsman kung sila po ay magkikita. Depende na po yan na basta po ang naislaman ng Pangulo ay lumabas ng katotohanan at kung sino man ang maaaring responsable sa mga maanumalyang flood control projects ay sila maimbestigahan at managot. Pero on the part of the administration, kasi yung ombudsman is hiwalay po sa bureaucracy natin, no? So sa part ng government, sa admin, open ba kayo sa similar na discussions with former representative ko? Wala pa po naman siyang binibigyan ng suggestion na siya ay makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon. Salamat po. Salamat po. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Meron Follow up bang na lang po, umatsing? mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon? Wala, Tuesday nyo. Ako nang sasabi sa iyo, DCWB at tatay. Ako nang sasabi, wala tayong dapat ipag-alala. Habang si Marcos Jr., habang meron siyang pulburon, okay na yan. Pulburon lang naman katapat niyan. Alam niyo ba bakit gustong-gusto ng mga oligarko yan si Marcos Jr.? Gustong-gusto ng mga kurakot na politiko. Kasi bigyan lang siya ng pulburon, okay na siya. Mapipirmi siya sa isang lugar basta pasingutin siya ng pulburon. Okay lang yan. Huwag kayo masyadong mag-worry sa kanya. Okay lang yan. Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nitatrabaho po ang Pangulo. Malamang po. Sabi ko na sa inyo, kasama yan sa optics nila na pagmukain na talagang hardworking ang presidente. Di ba kayo naaawa? I-impeach nyo pa tapos madaling araw na nga nagtatrabaho. Paano ba tinatrabaho? Yung sang mangkok na pulburon, yun ang tinatrabaho. Anak ng toko, talagang itatakbo ka sa ospital kung madaling araw na wala ka pang ginagawa kundi magpulburon. Sabi mo sa kanya, pagkagabi na, matulog na. Tigilan na yung pagpupulburon, di ba? Hindi naman siya mauubusan. Wala naman makakatalo sa kanya pagdating sa singhutan. Ito naman si Marcos Jr. Oo. Baka natatakot, baka malamangan ni Lisa siguro o kung sino pa man dyan sa Malacanang, di ba? Natatakot siguro, baka malamangan ako sa pagsingot ng pulburon nitong mga to. Dapat ako lahat makaubos, lalo na yung pinipig at ube flavor, di ba? Pambihira O na. ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Si... Pero dahil Told you. sinabi naman po ng doktor na I told ayos siya you. at maganda naman ang kanyang kalusugan. Siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po. Na-ospital po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ng pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya nag-file ng optional retirement. Taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon? Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding. Pero muli, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. So, ibig sabihin po ba nito ay maililipat na o willing na siya na ilipat yung 4-star rank niya kay General Jose Melencio Nartates? Yan po ang sinabi natin sa kanya. Pumayag naman, ma'am. Okay na sa kanya yon, accepted na niya. Accepted po niya yon. Dahil po tinanggap niya po ang posisyon na ito, alam niya naman po kung ano po ang maaaring mangyari at muli, ang mangyayari lamang po, siya po ay tatanggap ng benepisyo, full benefits, at lahat ng emoluments as a 4-star general. For the meantime, di ba? Kaya ipon-ipon din, ha? Torre, ipon-ipon din. For the meantime. Okay, so wala na tayong magiging problema doon. Wala na po. Okay, salamat po, ma'am. Salamat po. Tina Maralit, The Manila Times. Hi ma'am, follow up lang po dun sa tanong. Sinabi po kasi ni General Torre na plano niyang makausap
si Presidente at ang NABLCOM regarding sa issue. Pero nabanggit nyo nga po na nakausap nyo pa personal, so hindi na po mangyayari ang pinaplanong meeting. Hindi na po, naayos na po kasi kung meron mang misunderstanding na nagkapaliwanagan na po. So ma'am, isa pa po. Do you think there's a need to revisit the PNP law para po hindi na maulit ang ganitong scenario in the future? Maaari po kung ganito po ang nangyayari at nagkakaroon po ng misconception sa mga provisions no ng batas, maganda pong ma-revisit at malaman kung ano ang dapat na mabago. Salamat po. Sunod po na tanong, Clay Pardilla, PDB4. Good afternoon po, Yusek. TomTom Traffic Index report says that the Philippines is the most congested in Asia. How optimistic is the government that investments will continue to flow into the country despite having flood control issues and political noise as well? Una po, nagbigay na rin po ng pahayag at aking babasahin kung ano po ang pahayag ni MMDA Chair Don Arte sa nasabing issue at particular po sa ASEAN. As far as ASEAN is concerned, may mga preparations na including EDSA rehabilitation from MOA to Orense. May mga inilatag din na traffic measures sa venue and nearby areas. With the addition of General Torre as the new General Manager of the MMDA, he comes with a new perspective na ngayon ay inaaral. We will simulate and soon implement. So makakaasa po kayo, ito naman po ay tinutugunan at hindi naman to tinutulugan ng pamahalaan. Nagkakataon lamang po talaga siguro, may mga pagkakataon na may issue about traffic. Pero ito po ay tinutugan naman po ng ahensya. Mali yung sagot niya na yun. Dapat ang sagot mo doon, mas traffic sa Davao. Dapat ganun. Diba? Hindi, inunahin ko na kasi baka yun ang susunod niya sabihin. Mas traffic, mas congested sa Davao. Diba? Oh. Kuya Fana, Business World. Yusek, last Tuesday nag-meeting po si Presidente and Governor Remolona. May we ask for further details? Ano po yung napag-usapan nila? Okay, ito po yung mga highlights sa meeting. Patuloy na nanatiling mababa at kontrolado ang antas ng head. Tanong, sagot, babasa. Tanong, sagot. Lahat ng tanong nila binabasa ho niya. Lahat ho ng tanong ng mga taga Malacanang, galing din ho sa Malacanang yan. Kaya kung ano man ang akala nyo talagang ibang mga reporter. Kaya wala tayong respeto sa mga reporter na yan, taga mainstream media. Ika nga nung narinig natin, di umano lahat ng mga taga mainstream media nasa payroll na ng Malacanang. Di umano. Lahat ng reporter, lahat ng taga mainstream media nasa payroll na ng Malacanang. Headline inflation at inflation para sa pinakamababang 30% ng income household sa bansa. Nananatiling kontrolado ng pamahalaan ang mga posibleng panganib sa inflation outlook at inaasahang pasok pa rin sa itinakdang target na antas nito sa taong 2026 at 2027. Ang produksyon ay naapektuhan ng mahinang kumpiyansa ng merkado, ngunit inaasahan ang unti-unting pagbuti ng ekonomiya simula sa second quarter ng 2026 hanggang 2027. Gayunman, nananatiling mas mabigat ang mga hamon sa paglago, lalo na kung mas mabagal ang pagbabalik ng tiwala ng mga namumuhunan at consumer. Sa usapin ng pamilihang pinansyal, ang paghina ng piso ay dulot ng kakulangan sa balanse ng kalakalan at pananalapi. Hindi lamang ito nararanasan ng Pilipinas sapagkat maging ang ibang bansa sa Asia ay may katulad na kalagayan. Nakakaranas din ng paghina ng kanilang mga pera noong 2025. Ipinakikita rin nito ang pangkalahatang pag-igting ng US dollar at ang inaasahang pagkaantala sa pagbaba Tuloy tayo. Pinorward ko na doon sa mga scripted ng palitan. Yusek, last week, before yung back-to-back na record low peso level, sabi po ninyo na wala pang immediate need for the BSP to intervene. Do we still stand by that statement? Sa ngayon po, yan pa rin po ang napag-usapan at muli magre-report naman sila sa Pangulo kung kinakailangan na po talaga ng intervention. And last question po, ano po yung possible na trigger para mag-intervene ang BSP? Hihintayin po ba natin ng 60 peso per US dollar na exchange rate? Ayaw po sana. Ayaw po ng Pangulo na umabot pa to sa 60 pesos. Sabi mo sa amo mo kung ayaw niya, wag na sila magnakaw. Di ba? Ipakulong yung mga mastermind sa mga maanomalyang flood control project.
Ngayon kung i-dribble lang nila ito, patuloy na bababaya ang patuloy na lalakas ang dolyar at hihina ang piso. Sigurado ho yan mga kababayan. Sigurado yan. Napalitan. So, abangan na lang po natin kung ano po muli ang mapag-uusapan at kung ano ang gagawin po ng BSP patungkol po dito. Salamat po. Sunod po na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, before my main question po, banggitin ko lang po yung articles of impeachment ng Bayan kanina. Institutionalizing systemic corruption and patronage by adopting the BBM parametric formula. The president betrayed the public trust by institutionalizing and entrenching a pork barrel system. Your comment po. Again, BBM parametric formula and then The president betrayed the public trust by institutionalizing and entrenching a pork barrel system. Okay, unang-una, ito rin naman po yata ang naging issue patungkol pa rin po sa GAA, patungkol pa rin po sa pagbibigay ng ayuda. Unang-una, nasaan po ba yung sinasabi nating BBM parametric formula? They have to prove that. Okay? Pangalawa po, yung sinasabi yung pork barrel. Mapapatunayan po natin sa mga ginawa ng Pangulo na pinag-ingatan, ulitin po natin, pinag-ingatan po ng Pangulo ang budget. Marami pong na-veto at ang Daming nabito. Yung linagay din niya, anticipated niya na, alam niya sa sarili niya na ibibito niya yun paglagay pa lang sa GAA. Ang binigyan niya Luka-luka. utos noon sa DBM ay magkaroon ng conditional implementation. Kaya talaga tong si Marami po ang mga nasaktan dahil hindi na ibigay ang kanilang mga budget na hinihiling dahil pinag-ingatan po at meron po tayong tinatawag na for later release. At yung mga for later release na yon, karamihan po doon ay hindi na-release dahil kulang po sila sa mga requirements. So, kung ganito lamang po ang kanilang mga magiging akusasyon, muli, malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Yusek, whistleblower Dondon Patidongan alleged that Atong Ang is getting help from foreign officials or foreign friends, and even detailed how Ang used to transport allies through fake passports. There's also rough info from DILG that he may be in Cambodia. How confident is the government that Mr. Ang will be held to account considering his supposed influence, even in other countries? Unang-una po dito pa lamang sa atin sa Pilipinas, sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., hindi po nakaligtas itong issue tungkol sa missing sabongeros. Pinatutukan po yan at nung panahon po ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, hindi po ito pinakawalan. So kung ito po nangyayari ngayon, na isang malaking tao ay nasasangkot sa ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, hindi po pababayaan ng gobyerno na hindi managot ang mga taong dapat na managot sa hustisya. Sunod po na tanong, Gilbert Perdes, DWIZ. Ang kasi ang chip nung salita, yung tipong ang chip nung kahit na sabihin ni Auntie Claire, hindi na pinapaniwalaan. Pero kung meron merong gawa yan, talagang kahit na sabihin ni Auntie Claire dyan, kakagatin na yun, sambayanan. Pero paulit-ulit na lang mga Duterte, hindi papabayaan ng pamahalaan, at ayaw sa korupsyon ng hindi yun ang nakikita ng ating mga kababayan. Magandang tanghali po, Yusek. May mga naglabasan po mga video ng Russian vlogger habang nasa custody po siya ng mga Philippine authorities po na nakapag-vlog pa ho siya at lumulutang po na parang nagkaroon po ng special treatment sa kanya. Ito ho ba ipaimbestigahan ho ng Malacanang at pagpapaliwanagin niyo ho ba yung DILG or PJMP dito po sa issue na to? Nakausap po natin mismo ang spokesperson ng Bureau of Immigration at ito'y na-detain. Si Russian vlogger ay na-detain sa Bureau of Immigration Detention Facility. At ang mga nauna daw yatang mga video ay nung early time ng kanyang pagkaka-arrest. So because of that, marami na po natanggal. 3 po natanggal ng immigration official because of that. At marami po na-confiscate na mga cellphones. Pero kung meron pa pong iba na maaaring masabi natin na nagkakaroon ng kakulangan, paiimbestigahan pa po ito at kailangan matanggal ang dapat na matanggal sa posisyon kung mayroon pang abuso. Thanks. Sunod po na tanong, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, may we know what was tackled during the meeting with ES Recto 2 days ago? Nagkaroon po ng meeting tungkol sa anti-dynasty bill.
Pinag-usapan po doon yung mga maaaring lamanin o ma-propose na provisions para sa anti-dynasty bill dahil ito po ay isa sa mga priority bills ng ating Pangulo. Ang mga napag-usapan ay yung tungkol sa mga levels of ban, yung mga degree of familial relationship, types of relationship considered, kung consanguinity, affinity, mga positions covered. Ayun na nga mga kababayan, kalokohan na mga sinasabi ni Auntie Claire dito. Importante lang naman lagay ni Marcos Jr. Nasa mabuting lagay pa daw siya. Lang yun, optics lang yun. Huwag kayo maniwala sa lahat na sinasabi ni Auntie Claire. Kalokohan yun. Malino natin ang Pilipinas.